Bagong Luka Doncic ang ating makikita sa susunod na season. Lahat ay binabago na ni Luka, mga idol. Nanggaling mismo ito sa kanya na ngayon pa lang daw, kahit na mayroon pang mga laban sa conference finals at mayroon pang finals, ngayon pa lang ay nagsisimula na siyang mag-workout, nagsisimula na siyang magpa-conditioning. Malaking bagay ito para sa Lakers dahil itong si Luka ay focus na sa kanyang sarili at para sa kanyang kupunan. Inirereklamo mismo ng Dallas Mavericks ang pagiging unfit nitong si Luka, pero gayon pa man siya ay nag-a-average ng malaking numero. At ngayon sa kanyang bagong katawan, sa kanyang panibagong mindset at goal, siguradong mas malaki pa dyan ang kanyang ikakamada. Pero dapat niyang i-improve ang kanyang depensa, yun lang talaga yung kulang sa kanya. Malaki yung kanyang numerong kinakamada, double-double minsan sa rebounds o sa assist, pero bagsak naman sa depensa, yun lang ang kulang sa kanya. Kung magagawa yan ni Luka i-improve, all goods na siya at ang Lakers. Magre-rebuild muli ang Charlotte Hornets. Untouchable ngayon si Brandon Miller. Siya lang ang tanging manalarong mayroong ganyang level o status sa kanilang kupunan. Ngayon si LaMelo Ball ay kabilang na nga rin sa mga isinasama ng Hornets sa trade talks. Matarandaan na yung kanyang kuyang si Lonzo Ball ay tinutulak siya sa LA Clippers, na posible naman daw mangyari kung kukuha raw ng bagong point guard ang Charlotte Hornets. Magaling itong si LaMelo Ball, isang batikang point guard sa batang edad niya. Ngunit naghahanap ng bagong simula itong Hornets at bagong gwardyang makakatulong sa kanila na akma kung ano yung kanilang gustong gawin as a team. Pero hindi nga rin po magiging magandang ideya para kay LaMelo Ball na siya'y mapunta sa LA Clippers sapagkat nandun na sina James Harden and Kawhi. Siguradong maninibago siya at hindi siya mabibigyan ng bola. Kinakailangan niyang mag-adjust big time doon. Para sa inyo, saan ba kaya mapupunta itong si LaMelo Ball? Mag-comment lang. Para makatalpak, magparehistro muna sa mga first timer pa lang dyan at malaking bonus ang naghihintay sa inyo. Heto ang ating laban sa ngayon. Pumili ka lang dyan. Syempre, huwag kalimutang gamitin ang ating promo code. Samantala, suportado naman ni DeMarcus Cousins itong si Coach Steve Kerr sa kanyang sinabi patungkol kay Kuminga na ito yung tipong malalarong hindi niya bibigyan ng 38 minutes kung nandyan sina Jimmy Butler, Stephen Curry and Draymond Green. Ayon pa mismo kay DeMarcus Cousins, hindi raw nagde-develop ng young talent itong si Coach Steve Kerr. Bilang isang coach, ginagawa niya lang kung ano ang sa palagay niya yung tama. Hindi raw po pwedeng bumuo o mag-develop ng young talent itong si Coach Steve Kerr na siyang makakasira sa relasyon ni na Stephen Curry, Butler o Draymond Green. Yung koneksyon dito, mga idol, ang ipinapahiwatig nitong si Cousins patungkol sa kanilang chemistry. Alam mismo kasi ni DeMarcus Cousins na hindi aakma itong si Kuminga kapag nandyan si Butler, Stephen Curry and Draymond Green. Matarandaan na nung na-injured si Butler, ipinasok na ni Coach Steve Kerr si Kuminga. At nung na-injured naman si Stephen Curry, ipinasok niya na si Kuminga. Alam mismo ito ni Coach Steve Kerr na nais na maglaro ni Kuminga. Pero ganun talaga kapag mayroong bagong salta at maganda naman yung inilalaro, ikaw talaga yung maisasakripisyo.